Sa dami na nangyayari sa mundo, sa bilis ng paggamit ng teknolohiya at maraming karanasan dulot ng presyon sa mga gawain, minsan lamang natin ito tinatanong sa ating mga sarili. Kumusta na ba talaga tayo? Kumusta nga ba ang ating kalusugan? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang isyong hindi lang tungkol sa pag-aaral, hindi lang pang Pilipinas, ito ay pang buong mundo. Susubukan nating intindihin ang mundong ginagalawan natin at kung paano nito binabago ang ating pag-iisip, emosyon at buhay. Ito ang paano naaapektuhan ang ating mental health sa panahon ng digital na teknolohiya. Ang mental health ay tumutukoy sa kalagayan ng ating pag-iisip at emosyon, pati na rin kung paano natin pinoproseso ang mga karanasan at pakikisalamuha sa kapwa. Subalit sa panahon ng digital na teknolohiya, malaki ang epekto ng mabilis na teknolohiya, social media at tuloy-tuloy sa paggamit. Ito ay naging sanhi sa ating kalusugan. Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, 45 bahagdan na nagsasabing ang oras na ginugugol sa paggamit ng social media ay nagkakaapekto sa mental health ng mga kabataan. Dito sa Pilipinas, ipinapakita nito ang matinding pagtaas ng problematikong paggamit ng social media at naapektuhan ang bilang ng mga kaso tungkol sa mental health na itinuturing national crisis. Bilang tugon sa lumalalang hamon na ito, nagsasagawa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Department of Health o DOH at institusyong pang-edukasyon na magsagawa ng mental health symposium at iba pang programang pangkamalayan. Noong 2018, ipinatupad ang Republic Act 11036 o Philippine Mental Health Act. Ipinaglalaban ng batas na ito ang karapatan ng mga Pilipino na maka-access sa mental health services at impormasyon. Layunin ng mga gawain ito na palawakin ang self-awareness ng mga kabataan, bawasan ang stigma sa usaping pang-isip at magbigay ng espasyo para sa bukas sa talakayan tungkol sa mga isyong kinakaharap sa panahon ngayon. Bilang isang kabataan na nabubuhay sa gitna ng globalisasyon at mabilis na modernisasyon, mahalagang maging mapanuri, responsable at may kamalayang panlipunan sa paggamit ng teknolohiya at pagkikilahok sa digital na espasyo. Ang pinakamahalagang payo ay dapat unahin ang pangangalaga sa ating kalusugan. Kilalanin ang mga limitasyon lalo na sa panahon ng digital na teknolohiya at matutong humingi ng suporta mula sa pamilya, guro o profesional kung kinakailangan. Sana ito ay nagsilbing paalala na hindi ka nag-iisa at may mga paraan upang mapangalagaan ang iyong sarili.